Sabi nila, madaling maging mabuti kapag busog ang tiyan mo at maayos ang lahat. Pero paano kung gumuho ang mundo mo sa isang iglap? Hindi ko kailanman ginustong magtaksil. Mahal ko si Efren. Pero nung mga oras na yon habang unti-unti siyang namamatay sa harap ko at wala akong maibayad sa ospital, dumating siya. At sa gitna ng desperasyon, doon ako nahulog. Kung ikaw ang nasa lugar ko, pipiliin mo bang manatiling banal habang umiiyak sa harap ng kabaong o magkakasala para lang may madugtong na hininga? Ko. Hanggang ngayon, kapag nakakarinig ako ng tunog ng makina na bumubuga ng hangin, bumabalik ako sa puting pasilyo na yon. Yung amoy ng disinfectant na humahalo sa amoy ng lumang floor wax. Yun ang amoy ng takot para sa akin. 2 taon na ang nakakalipas, pero parang kahapon lang nung nakatayo ako sa labas ng ICU. Hawak yung piraso ng papel na nilamukos ko na sa sobrang pawis ng mga palad ko. 200,000. Yun ang presyo ng buhay ng asawa ko nung araw na yon. Tinitingnan ko si Efren ngayon dito sa kama namin. Nakatingin lang siya sa kisame. Walang kurap. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung ano kaya ang iniisip niya. Naririnig kaya niya ako? O baka sinusumpa niya ako sa loob ng sarili niyang isip habang hindi niya maigalaw ang kahit isang daliri niya. Ito na siguro ang parusa ko. Ang mabuhay sa loob ng isang bahay na kasing tahimik ng sementeryo, kasama ang lalaking pinakamahal ko na ginawa kong bilanggo ng sarili niyang galit. Nagsimula ang lahat nung gabing dinala siya sa ospital pagkatapos ng aksidente sa factory. 1 linggong walang malay. 1 linggong parang gripo ang labas ng pera na wala naman kami. Yung mga anak namin, kinuha muna ni Chona, yung kaibigan ko, dahil wala na silang makain sa bahay. Naiwan akong mag-isa sa ospital, nakaupo sa malamig na plastic na upuan sa hallway, suot yung kupas kong duster na may mantsa pa ng mantika. Doon ko naramdaman yung klase ng kalungkutan na parang hinihigop ang lahat ng hangin sa baga mo. Yung tipong kahit gusto mong umiyak, wala nang lumalabas na luha dahil tuyong-tuyo ka na. Saka siya dumating. Narinig ko muna yung tunog ng sapatos niya. Subi. Hindi nagmamadali. Alam mong mamahalin ang sapatos dahil hindi ito lumilikha ng ingay sa tiles. Pag-angat ng tingin ko, nakatayo sa harap ko si Kenneth, ang manager ng factory. Ang taong kinatatakutan ng lahat dahil sa higpit niya, pero nung gabing yun, iba ang tingin niya. Hindi ko malilimutan yung 3 bagay sa kanya nung sandaling yon. Yung amoy ng mamahaling pabango na parang kakahoy na may halong asul na dagat, yung malinis niyang kuko na parang hindi pa nakahawak ng kahit anong madumi sa buhay niya, at yung tasa ng mainit na kape na iniabot niya sa akin. Teresa, tawag niya sa pangalan ko. Mababa ang boses niya, parang haplos sa gitna ng giniginaw kong pagkatao. Uminom ka muna. Kanina ka pa raw dito, sabi ng nurse. Sobra akong nahiya nung kinuha ko yung kape. Ramdam ko yung gaspang ng kamay ko, yung dumi sa ilalim ng mga kuko ko dahil sa paglalabada at pag-aasikaso sa factory bago ang aksidente. Pero hindi siya lumayo. Umupo siya sa tabi ko. Hindi siya nagsalita ng mga gasgas na linya tulad ng magiging okay din ang lahat o magpakatatag ka. Nanahimik lang siya kasama ko. Pero sa katahimikang yon, mas naramdaman ko ang kawalan ko. Mas naramdaman ko na kailangan ko ng masasandalan. Sabi ng doktor, ititigil na raw nila yung gamot kapag hindi ako nakapag-down sa billing bukas. Bulong ko. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi sa kanya. Siguro dahil wala na akong ibang mapagsabihan. Wala na akong mahihiraman, Kenneth. Ubus na lahat. Tumitig siya sa akin. Hindi ko mabasa yung nasa isip niya. Pero may kung anong kuryente sa tingin niya na nagpatayo ng balahibo ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Yung kamay kong nanginginig sa kape. Mainit ang palad niya. Masyadong mainit para sa isang taong hindi ko naman kaano-ano. Huwag mong isipin yun, sabi niya. Inabot niya sa akin ang isang envelope. Mabigat. Alam ko kung ano ang laman nun bago ko pabuksan. Binayaran ko na ang bill ni Efren para sa linggong ito. At ito
para sa mga bata. Gusto kong tanggihan. Gusto ng pride ko na sabihin kaya ko to. Pero nung maisip ko yung mukha ng 3 kong anak na naghahati sa isang latang sardinas at yung mukha ni Efren na nakakabit sa mga tubo, bumigay ako. Niyakap ko yung envelope na parang yun ang tanging salbabida sa gitna ng malalim na dagat. Bakit? Tanong ko sa kanya habang humihikbi. Bakit niyo to ginagawa? Ngumiti lang siya. Isang ngiti na hindi umabot sa mga mata niya. Gusto lang kitang tulungan, Teresa. Isipin mo na lang na advance ito sa mga susunod nating pag-uusap. Hindi ko naintindihan nung una kung anong ibig niyang sabihin sa pag-uusap. Ang alam ko lang, nung gabing yun, nakahinga ako ng maluwag sa unang pagkakataon. Pero habang pauwi ako, bit-bit yung pera at yung amoy ng kape niya. May isang boses sa loob ko na bumubulong. Sabi nito, walang libre sa mundo. At ang perang pambayad sa buhay ng asawa ko, baka buhay ko rin ang maging kapalit. Pagpasok ko sa bahay namin, sobrang dilim. Walang ilaw dahil naputulan na rin kami. Sa gitna ng sala, nakita ko yung wedding photo namin ni Efren na nakasandal sa dingding. Nakangiti siya dun, masigla, puno ng pangarap. Naramdaman ko yung bigat ng envelope sa bag ko. Parang biglang uminit yun, parang nag-aapoy. Kinuha ko yung phone ko at tiningnan yung text ni Kenneth na pumasok lang nung sandaling yun. Isang address ng isang hotel malapit sa factory at isang maikling mensahe. Salamat sa kape kanina. Kita tayo bukas ng gabi? May kailangan lang tayong pirmahan na papel para sa insurance ni Efren. Alam ko. Alam ng buong pagkatao ko na walang insurance na pinapipirmahan sa hotel pagdating ng gabi. Pero habang tinitingnan ko yung resibo ng ospital na hawak ko at yung dilim ng bahay ko, unti-unti kong naramdaman ang paglamig ng sarili kong puso. Kinabukasan, nung bumisita ako kay Efren, hinawakan ko ang kamay niya. Mahigpit, parang nagpapaalam. Sabi ko sa kanya, Efren, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kahit ano. Hindi niya ako nasagot. Tanging tunog lang ng ventilator ang pumuno sa kwarto. Shhh! Pua! Shhh! Pua! Parang orasan na nagbibilang ng bawat segundo ng huling gabi ng pagiging tapat ko. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, nakatayo ako sa harap ng pinto ng room 402. Nanginginig ang mga daliri ko habang inaayos ko ang buhok ko. Sa loob ng bag ko, naramdaman ko yung maliit na bote ng pabango na hiniram ko pa kay Chona. Isang wisik para itago ang amoy ng kahirapan. Kumatok ako. At nung bumukas ang pinto, hindi ko nakita si Kenneth bilang isang boss. Nakita ko siya bilang ang taong may hawak ng susi sa hawla ko. Tuloy ka, Teresa, sabi niya. Sabay abot ng isang baso ng alak. Napatingin ako sa orasan sa pader. Eksaktong 8:30. Yun din ang oras na kadalasan ay nagdarasal kami ng mga bata bago matulog. Pero nung gabing yon, sa loob ng kwartong yon, nakalimutan ko ang magdasal. Dahil ang tanging Diyos na kinikilala ko nung sandaling yon ay ang taong makakapagpanatili sa tibok ng puso ng asawa ko. Ito ang unang hakbang ko pababa sa impyerno. At ang nakakatakot, nung gabing yon, hindi ko naramdaman ang init ng apoy. Ang naramdaman ko lang ay ang lamig ng sarili kong kaluluwa na unti-unting kumakawala sa akin. Minsan, naiisip ko kung paano unti-unting nagbago ang buhay ko matapos ang gabing iyon. Nang lumabas ako ng gusali bandang 2:00 ng madaling araw, pakiramdam ko ay ibang tao na ang nakikita ko sa refleksyon ng madilim na salamin sa gilid ng kalsada. Tahimik akong naglakad, yakap ang bigat ng pagod at mga desisyong hindi ko inakalang haharapin ko balang araw. Mahigpit kong hawak ang perang iniwan ni Kenneth, pera na sinabi niyang para sa mga bata. Isang simpleng pangungusap, ngunit iyon na lamang ang pilit kong pinanghahawakan upang manatiling matatag para sa pamilya ko. Pag-uwi ko, ang unang ginawa ko ay maligo. Kinuskus ko ang balat ko gamit ang seryosong panggigitata. Yung halos magkasugat-sugat na ako sa bilis ng pagkuskos.
Pero kahit anong sabon, kahit anong bango ng shampoo ni Chona, amoy Kenneth pa rin ako. Amoy hotel. Amoy ng isang babaeng katatapos lang ibenta ang sarili para sa pambili ng gamot. Pero nung sumunod na araw, nung makita ko yung mga anak ko na kumakain ng mainit na chicken mommy at si Efren na maililipat na sa private room dahil nakabayad na ako. Doon ko naramdaman yung nakakatakot na ginhawa. Doon ko naintindihan kung bakit madaling maging masama. Kasi ang masama, mabilis magbigay ng solusyon. Saan galing ang pera, Teresa? Tanong ni Marites sa akin nung bumisita siya sa ospital. Si Marites, ang ate ni Efren, matalas ang mata niyan. Yung tipong kahit hindi ka nagsasalita, parang binabasa na niya ang kaluluwa mo. Sa insurance, ate, pinirmahan na ni Kenneth yung mga papeles. Pagsisinungaling ko. Iyon ang unang malaking pagsisinungaling ko. At nakakagulat kung gaano kadaling lumabas ang mga salita sa bibig ko. Parang may script na akong sinusundan. Insurance? Ang bilis naman yata. At talagang yung manager pa ang nag-asikaso? Pagtataka niya. Habang tinitingnan ang bagong sapatos ng panganay ko. Mabait lang talaga si Sir Kenneth, ate. Alam mo namang paborito niya si Efren sa factory. Sabi ko na lang sabay talikod. Hindi ko kayang tagalan ang tingin niya. Pakiramdam ko, kapag tumingin ako sa kanya ng matagal, makikita niya yung mga pasa sa balikat ko na iniwan ni Kenneth nung gabing yon. Lumipas ang mga linggo. Maayos na si Efren. Nakauwi na kami sa bahay. Pero ang bahay namin, hindi na katulad ng dati. Biglang nagkaroon kami ng bagong electric fan. Puno ang grocery sa kusina at laging may dalang mamahaling prutas si Kenneth tuwing bumibisita siya. Oo. Bumibisita siya. Bilang concerned boss. Nakaupo si Efren sa wheelchair sa tapat ng bintana. Namumutla pa rin pero gising na ang diwa. Sir Kenneth, hiyang-hiya na po ako sa inyo. Sabi ni Efren isang hapon habang iniaabot ni Kenneth ang isang envelope ng tulong pinansyal mula raw sa kumpanya. Sobra-sobra na po ang nagagawa niyo para sa pamilya ko. Tumingin sa akin si Kenneth. Isang tingin na punong-puno ng pag-aari. Parang sinasabi niya sa akin, tingnan mo Teresa, binili ko ang buhay ng asawa mo. Pag-aari ko na kayong dalawa. Wala yun, Efren. Mahalaga ka sa factory. At si Teresa, maasikaso siyang asawa. Karapat dapat lang siyang tulungan. Sagot ni Kenneth habang nakangiti ng tipid. Tumayo ako para kumuha ng tubig. Pero nung dumaan ako sa likod niya, naramdaman ko ang mabilis na pagdampi ng kamay niya sa baywang ko. Sandali lang. 1 segundo. Pero sapat na para manginig ang tuhod ko. Nandun si Efren, nakatingin sa labas, walang kaalam-alam na ang anghel na nagligtas sa kanya ay ang demonyong unti-unting kumukuha sa asawa niya sa harap mismo ng mga mata niya. Bago umalis si Kenneth nung hapon na yon, may iniabot siyang maliit na kahon sa akin. Pasalamat ng factory sa pag-aalaga mo kay Efren. Sabi niya sa harap ni Marites na noon ay nagwawalis sa bakuran. Binuksan ko yun sa loob ng kwarto. Isang laktay, isang gintong bracelet na may maliliit na kumikinang na bato. Napakaganda, napakakinang. Pero nung isuot ko yun, naramdaman ko ang bigat nito. Parang posas. Isang posas na ginto na nagkakabit sa akin sa isang kasalanang hindi ko na alam kung paano takasan. Ang ganda niyan ha? Boses ni Marites mula sa pinto. Hindi ko na malaya na nakasunod pala siya. Kanino galing yan? Sa factory ulit? Parang ang bongga naman yata ng bonus niyo ngayon, Teresa. Mabilis kong itinago ang kamay ko sa likod ko. Imitation lang to ate. Binili ko lang sa bangketa nung isang araw para naman may maisuot ako sa birthday ng anak ko. Hindi sumagot si Marites. Tinitigan niya lang ako, mula ulo hanggang paa, bago siya dumanas palabas. Pero bago siya tuluyang lumabas, huminto siya. Alam mo Teresa, ang ginto, kahit ibaon mo sa putik, kikinang at kikinang yan. Pero ang amoy ng putik, mahirap alisin sa balat. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kwarto, yakap ang sarili ko. Tiningnan ko si Efren sa labas.
Masayang nakikipaglaro sa mga bata gamit ang mahinang boses niya. Dapat masaya ako, di ba? Buhay ang asawa ko, maayos ang mga anak ko. Pero habang hinahawakan ko yung gintong bracelet sa pulsuhan ko, isa lang ang naiisip ko. Anong oras kaya magte-text si Kenneth? At anong dahilan naman ang sasabihin ko kay friend para makaalis ng bahay ngayong gabi? Ang masama sa pagsisimula ng pagsisinungaling, hindi mo namamalayan na nagiging eksperto ka na. At sa bawat gabi na umaalis ako para mag-deliver ng tahi o mag-overtime sa factory, unti-unti kong naramdaman na hindi na ako yung babaeng pinakasalan ni Efren. Isang gabi, bago ako umalis, hinawakan ni Efren ang kamay ko. Teresa, pagod ka na para sa amin. Konti na lang makakabalik na ako sa trabaho, ha? Babawi ako sa'yo. Ngumiti ako sa kanya. Yung ngiting praktisado ko na sa harap ng salamin. Ayos lang, Efren. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. At nung gabing yun, habang nasa loob ako ng sasakyan ni Kenneth sa isang madilim na sulok ng kalsada, naramdaman ko ang haplos niya sa leeg ko. Gusto ko tong bracelet sa'yo. Bulong niya habang hinahalikan ng bahaging malapit sa tenga ko. Pero mas gusto ko yung takot sa mga mata mo tuwing kasama mo ang asawa mo. Mas lalo kang gumaganda kapag alam mong may ginagawa tayong masama. Napapikit ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa gitna ng pandidiris sa sarili, may isang bahagi ng pagkatao ko na nagsisimulang masanay. Nagsisimulang maghanap sa init na hindi na maibigay ng asawa kong may sakit. At yun ang pinakamalaking kasalanan sa lahat. Yung hindi ko na lang ito ginagawa para sa pera. Yung nagsisimula ko nang magustuhan ang panganib. Hanggang sa isang araw, habang naglalaba ako, may nakita akong hindi ko dapat nakita. Isang piraso ng papel sa bulsa ng pantalon ni Efren. Isang reseta ng gamot? Hindi. Isang sulat kamay. Sulat kamay ni Marites. Teresa, alam ko kung saan ka pumupunta tuwing Huwebes ng gabi. Mag-ingat ka. Dahil hindi habang buhay ay bulag ang kapatid ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumingin ako sa paligid. Si Marites, nasa labas, tahimik na nagdidilig ng halaman habang nakatingin ng diretso sa akin. Isang tingin na nagsasabing, ang oras ko ay unti-unti nang nauubos. Akala ko noon, sapat na ang pera para pagtakpan ang lahat ng bitak sa buhay namin. Akala ko, kapag busog na ang mga anak ko at hindi na kailangang mangutang ng pambili ng bigas, tatahimik na ang konsensya ko. Pero ang totoo, ang pera ay parang pintura lang, natatakpan ng dumi sa pader. Pero ang anay sa loob, unti-unti pa rin kumakain sa pundasyon. Gabi-gabi, bago ako matulog sa tabi ni Efren, tinitingnan ko ang mga kamay ko. Ang lalambot na. Wala na yung mga kalyo mula sa paglalabada dahil hindi ko na kailangang tumanggap ng labada ng ibang tao. Salamat sa allowance na binibigay ni Kenneth. Pero sa tuwing hahawakan ni Efren ang kamay ko sa ilalim ng kumot, para akong napapaso. Sa loob-loob ko, gusto kong bawiin ang kamay ko. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Teresa, ang bango-bango mo naman yata ngayon. Bulong ni Efren isang gabi. Nakayakap siya sa akin mula sa likod. Mahina pa rin ang katawan niya, ramdam ko ang buto niya sa dibdib, pero bumabalik na yung sigla ng boses niya. Yung sabon lang to na bigay ni Chona, Efren. Matulog na tayo. Pagod ako sa tahiin. Pagsisinungaling ko. Pumikit ako ng mariin. Nararamdaman ko ang tibok ng puso niya sa likod ko. Isang tibok na ako ang nagligtas, pero ako rin ang nagtataksil. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Pag-ibig ba itong nararamdaman ko kay Efren? O matinding awa na lang? At si Kenneth? Pag-ibig ba yung tawag sa pananabik ko sa tuwing susunduin niya ako sa kanto? O baka naman naging adik na ako sa pakiramdam na may nag-aalaga sa akin, may nagbibigay ng halaga sa akin na hindi lang bilang isang ina o isang asawa? Kinabukasan, naging mas matindi ang tensyon. Nakita ko si Marites sa kusina, nagluluto ng almusal.
Hindi siya nagsasalita. Yung tunog lang ng sandok na tumatama, sa kawali ang naririnig. Clink, clink, clink. Parang tunog ng martilyo na nagpapako sa kabaong ko. Ate Marites, ako na dyan. Sabi ko, sinusubukang maging normal ang boses. Hindi siya tumingin. Hayaan mo na, Teresa. Sanay naman akong magpakapagod. Hindi tulad ng iba dyan na sa isang iglap lang, parang nanalo na sa loto. Tumigil ang mundo ko. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Yung note na nakita ko sa bulsa ni Efren kahapon, yung banta niya. Alam kong hindi lang yun pananakot. Ano bang gusto mong sabihin, ate? Matapang kong tanong. Kahit na sa loob-loob ko ay nanginginig na ako. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Hawak niya yung sandok na may tumutulong na mantika. Gusto ko lang sabihin, Teresa, na huwag mong gawing tanga ang kapatid ko. Maaring mahina ang katawan ni Efren na ngayon, pero hindi siya bulag. At ako, lalong hindi ako bulag. Nakita ko yung sasakyan kagabi, yung itim na pickup na nagbaba sa'yo sa kanto. Hindi yun taxi, Teresa. At lalong hindi yun sasakyan ng factory para sa isang hamak na mananahi. Hindi ako nakapagsalita. Parang may bumara sa lalamunan ko. Gusto kong magdahilan. Gusto kong sabihin para sa kanila ang lahat ng to. Pero anong silbi ng katotohanan kung ang pundasyon nito ay kasinungalingan? Eksaktong oras na yon, tumunog ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Isang notification mula sa messenger. Kahit hindi ko hawakan, kitang-kita ang pangalan ng nag-send, Kenneth. At ang message, nasa labas ako. May dala akong gamot para kay Efren at pasalubong para sa mga bata. Labas ka sandali. Nanlamig ako. Tumingin si Marites sa phone ko, tapos tumingin siya sa akin. May ngisi sa mga labi niya na nagsasabing, huli ka. O yung anyan mo, nandyan na pala. Sabi ni Marites. Punong-puno ng pang-uuyam ang boses. Hindi ba natin papapasukin? Para naman makapagpasalamat din ako sa lahat ng kabutihang loob niya. Wala si Efren, ate. Nasa kabilang bahay kinakausap yung kumpare niya. Bulong ko. Sinusubukang pigilan ng sarili na magpanik. Mas mabuti, sagot ni Marites. Mas mabuting tayo-tayo lang ang magkaalaman. Lumabas ako ng bahay na parang lulutang. Nakaparada ang sasakyan ni Kenneth sa tapat ng puno ng mangga. Nakasandal siya sa pinto. Suot ang kanyang salamin na pang-araw. Mukhang napakakalmado. Parang hindi siya ang taong nanggugulo sa tahimik na buhay ng isang pamilya. Kenneth, anong ginagawa mo rito? Mabilis kong tanong nung makalapit ako. Sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta rito nang walang pasabi. Ngumiti siya. Yung nangiting laging nagpapahina sa akin. Pero ngayon, parang nakakatakot na. Bakit Teresa? Miss lang naman kita. At totoo namang may dala akong gamot. Bakit ka ba natatakot? Hindi ba tayo magkaibigan? Nakikita tayo ni Ate Marites. Sabi ko, sabay sulyap sa bintana ng bahay. Nakita ko ang anino ni Marites na nakatayo sa likod ng kurtina. Biglang hinawakan ni Kenneth ang kamay ko. Hindi yung simpleng hawak lang. Hinila niya ako palapit sa kanya. Sapat na para maamoy ko yung pabango niya na humahalo sa init ng tanghali. Hayaan mo siyang tumingin. Bulong niya. Mas gusto ko ngang alam nila. Para malaman nila kung sino talaga ang nagpapakain sa kanila. Sino talaga ang nagbibigay ng buhay sa asawa mo. Kenneth, please, wag ngayon. Pagmamakaawa ko. Pero parang walang narinig si Kenneth. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at inilabas ang isang malaking paper bag. Ito, ibigay mo sa mga bata. At itong isa, para sa'yo. Isang maliit na paper bag mula sa isang mamahaling butik sa mall. Alam ko kung ano ang laman nun. Isang damit na hindi ko kailanman kayang bilhin. Isang damit na isusuot ko para sa kanya sa susunod naming pagkikita. Salamat, sabi ko na lang. Sabay kuha ng mga gamit. Gusto ko nang tumakbo pabalik sa loob. Teresa, tawag niya bago ako tuluyang makatalikod. Sa Huwebes, sa dating lugar, huwag kang mawawala. Marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa
Insurance ni Efren. Tumango na lang ako at mabilis na pumasok sa bahay. Pagpasok ko, nandoon si Marites, nakasandal sa pader, nakataas ang isang kilay. Ang dami namang dala ni Sir Kenneth, sabi niya. Parang Christmas na sa bahay na to ah. Pero alam mo, Teresa, may napansin ako sa mga mata niya nung tinitingnan kanya sa labas. Ano? Tanong ko habang inilalagay ang mga groceries sa cabinet. Hindi tingin ng isang amo sa kanyang empleyado. Yun, sabi ni Marites habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Tingin yun ng isang bata sa paborito niyang laruan. Yung laruan na alam niyang kahit kailan niya gustong laruin, hindi makakahindi dahil siya ang bumili. Tumalikod ako. Hindi ko na kaya ang mga salita niya. Pero bago ako makalayo, hinawakan niya ang braso ko sa mismong tapat ng gintong bracelet na bigay ni Kenneth. Mag-ingat ka, Teresa. Dahil kapag nagsawa na ang bata sa laruan niya, itinatapon na lang yan sa basurahan. At kapag nangyari yun, huwag mong asahan na may babalikan ka pa rito sa bahay na to. Dahil hinding-hindi ko papayagan na manatili rito ang isang babaeng amoy ibang lalaki. Naiwan akong nakatayo sa kusina. Nanginginig ang buong katawan. Tiningnan ko ang mga groceries na dala ni Kenneth. Ang sasarap tingnan. Ang mamahalin. Pero nung sandaling yon, parang gusto ko nang isuka ang lahat ng kinain ko. Maya-maya pa, narinig ko ang boses ni Efren mula sa pintuan. Teresa, anong kaguluhan to? Bakit ang daming pagkain? Dumating ba si Sir Kenneth? Pumilit ako ng ngiti. Yung ngiting parang lason na unti-unting pumapatay sa akin. Oo, Efren, may dala siyang tulong. Mabait talaga si Sir, di ba? Tiningnan ako ni Efren. Sa unang pagkakataon, parang may kung anong duda sa mga mata niya na hindi ko pa nakikita dati. Isang maliit na bitak na nagsisimulang lumaki. Oo, mabait siya, mahinang sagot ni Efren. Pero hindi na siya tumingin sa akin. Tumingin siya sa gintong bracelet sa kamay ko na nakalimutan kong itago. Sa sandaling yon, alam ko, ang katahimikan sa bahay namin ay hindi na katahimikan ng kapayapaan. Ito na ang katahimikan bago ang pagsabog ng bagyo. At wala akong magagawa kundi hintayin ang paghampas ng alon. Hanggang kailan ko kaya kayang panindigan ang papel na to? Hanggang kailan ko kayang magpanggap na ang bawat subo ng pagkain ng mga anak ko ay hindi galing sa pagbebenta ng sarili kong kaluluwa? At ang pinakamatinding tanong na gumugulo sa akin, kung bukas ba ay mawala ang lahat ng pera ni Kenneth, babalik pa rin ba ako sa kanya? O baka naman, hindi na lang pera ang dahilan kung bakit hindi ko na siya kayang iwan? Mainit. Ganun talaga ang pakiramdam ko nung mga araw na yon. Hindi yung init ng panahon, o baka oo pareho. Pero yung init na tinutukoy ko, yung parang nakakulong ka sa isang maliit na kwarto na walang bintana at dahan-dahang nauubos ang hangin. Yung pakiramdam na kahit anong gawin mong pag-iingat, parang palaging may nakamasid. Palaging may naghihintay na magkamali ka. Tanghaling tapat noon, yung sikat ng araw sa labas, parang nanunuot hanggang sa loob ng bahay. Kababalik ko lang galing sa labas para bumili ng gamot, kasunod ko si Kenneth. Sabi niya, gusto niya lang daw mabisita ang paborito niyang empleyado at iabot yung dagdag na tulong mula sa factory. Ang totoo, nung umagang yon, bago kami pumunta rito, nagkita kami sa isang parking lot. Doon niya binigay yung isang gintong bracelet, yung laktay na kumikinang-kinang sa loob ng munting kahon. Teresa, isuot mo na, sabi niya habang nakangiti. Bagay sa maputi mong balat. Isinuot ko naman. Pero nung papasok na kami ng bahay, bigla akong kinabahan. Mabilis ko itong hinubad at ibinulsa sa duster ko. Pero sa kamalasan, nung nagmamadali akong mag-asikaso sa loob, hindi ko napansing nalaglag ito. Eksakto namang pagpasok namin sa kwarto, laking gulat ko nang makitang nanginginig si Efren sa kama. Inaatake siya ng seizure, namumutla ang labi niya, tumitirik ang mga mata, at parang hindi siya makahinga.
Efren, Diyos ko, Efren. Sigaw ko. Natatataranta ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mabilis na kumilos si Kenneth. Sa harap ko, parang siya ang naging tagapagligtas. Buong lakas niyang inayos ang posisyon ni Efren, pinigilan ang pag-alog ng katawan nito, at siniguradong hindi nito makakagat ang sariling dila. Habang nangyayari yun, tumatakbo naman si Marites para kumuha ng mainit na tubig at tuwalya. Nung medyo kumalma na si Efren, humihingal siya, basa ng malamig na pawis ang noo. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya at nakita si Kenneth na nakahawak pa rin sa balikat niya. Sir! Kenneth! Mahinang sambit ni Efren. Hirap na hirap siyang magsalita, pero pilit niyang inabot ang kamay ni Kenneth. Salamat po. Maraming salamat. Napakabuti niyo pong tao. Gusto kong sumigaw nung sandaling yon. Gusto kong takpan ang mga tenga ko. Marinig ang asawa ko na nagpapasalamat sa lalaking sumisira sa aming dalawa. Yun ang pinakamasakit na uri ng sampal. Para akong binubuhusan ng kumukulong tubig habang nakikita kong hinahawakan ni Efren ang kamay ni Kenneth nang may buong paggalang at pasasalamat. Wala yun, Efren? Magpahinga ka lang, sabi ni Kenneth. Ang boses niya, napakaamo, napaka-professional. Pero nung tumingin siya sa akin, may kung anong kislap sa mga mata niya. Isang kislap ng tagumpay at dun ko nakita, sa ilalim ng kama, malapit sa paanan ni Kenneth, nakita ko ang kinang ng ginto, yung bracelet. Nalaglag pala ito nung nagkakagulo kami at dahil nakalaylay ang sapin ng kama, tanging sa posisyon ko lang mula sa pintuan, ito kitang kita. Nanlamig ang buong pagkatao ko kapag yumuko si Marites para punasan ng sahig o kapag lumingon si Efren sa direksyong yun, tapos na ang lahat. Mabubuking na ako. Isang bracelet na hindi ko kayang bilhin nasa loob ng kwarto namin habang nandun ang manager ng factory. Kahit si Efren, hindi magiging ganun kamanhid para hindi makutuban ng totoo. Teresa, yung gamot, nasaan na? Tanong ni Marites habang pabalik sa kwarto. Sandali ate. Hahanapin ko lang sa bag ko. Sabi ko, kahit nasa harap ko lang yung bag, kailangan kong makuha yung bracelet. Ngayon na. Nagpanggap akong yumuko malapit sa paanan ng kama para hanapin daw ang nahulog na tableta. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa lalamunan ko. Parang lalabas na ito sa dibdib ko sa sobrang kaba. Dahan-dahan, habang abala si Marites sa pag-aayos ng una ni Efren, gumapang ang mga daliri ko sa ilalim ng kama. Malamig yung sahig, marumi. Pero hindi ko na inisip yon. Halos maabot ko na ang ginto ng biglang. Naramdaman ko ang isang sapatos na tumapak sa mga daliri ko. Hindi malakas, pero sapat para mapatigil ako. Tumingin ako sa itaas. Si Kenneth. Nakatingin siya nang diretso sa akin habang nakikipag-usap pa rin kay Efren. Ang sapatos niya, nasa ibabaw mismo ng kamay ko na malapit sa bracelet. Alam niyang kinukuha ko yon at pinaglalaruan niya ako. Teresa, ayos ka lang ba dyan sa baba? Tanong ni Efren. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Bakit nanginginig ang mga kamay mo? Wala to, Efren. Napagod lang siguro sa pagtakbo. Sagot ko. Pilit ang boses. Lumingon si Kenneth kay Efren, sabay ngiti. Hayaan mo na, Efren. Normal lang yan sa nag-aalalang asawa. Masyado kasing mahalaga sa kanya ang mga gamit na baka mawala. Sa kadahan-dahang iniangat ni Kenneth ang paa niya. Mabilis kong hinablot ang bracelet at ikinuyom sa palad ko. Nung tumayo ako, basang-basa ako ng pawis. Parang galing ako sa isang marathon. Oh, ito na yung gamot, sabi ko. Iniaabot ang tableta kay Marites. Umalis din si Kenneth pagkatapos ng ilang minuto. Pero bago siya lumabas, lumapit siya sa akin sa hallway. Hindi kami nakikita ni Efren. Ang ganda ng laro natin kanina, di ba? Bulong niya. Inabot niya ang kamay ko, yung kamay na may hawak pa rin ng bracelet, at pinisil ito ng madiin. Sa susunod, mag-ingat ka.
Baka hindi na ako ang makakuha niyan. Hindi ako nakasagot. Panoorin ko lang siyang maglakad palayo, papasok sa kanyang mamahaling sasakyan. Pagbalik ko sa kwarto, nakita ko si Efren na nakahilig sa unan. Mukhang maayos na siya, pero may lungkot sa mga mata niya. Teresa, tawag niya. Bakit Efren? Sana makabalik na ako sa trabaho. Ayokong umaasa tayo palagi kay Sir Kenneth. Pakiramdam ko, may utang na loob tayong hindi na natin mababayaran. Napaupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya, pero sa loob ng palad ko, nararamdaman ko pa rin ang talim at lamig ng gintong bracelet na itinatago ko. Mababayaran din natin yun, Efren. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Pero sa kaloob-looban ko alam kong nagsisinungaling ako. Dahil ang utang na loob na sinasabi niya, matagal ko nang binabayaran, gabi-gabi. Sa bawat haplos ni Kenneth, sa bawat kasinungalingang binibitawan ko. At ang pinakamasakit, nakita ko si Marites na nakatayo sa may pinto. Pinapanood kami. Wala siyang sinasabi. Pero yung tingin niya ay nakatutok sa bulsa ng duster ko kung saan nakatago ang bracelet. Hindi ko alam kung nakita niya. Pero alam ko ang isang bagay. Sa bahay na to, wala nang ligtas na sikreto. At ang moikaw, ang pain na binigay ni Kenneth, ay unti-unti nang humihigpit sa lalamunan ko. Hanggang kailan ko kaya kayang itago ang kinang ng ginto sa gitna ng ganitong kadiliman? At ano ang gagawin ko kung isang araw, hindi na lang bracelet ang malaglag, kundi ang buong buhay na pilit kong itinatayo? Ang sarap pala ng pakiramdam na hindi mo na kailangang magbilang ng barya bago pumunta sa palengke. Yung tipong hindi mo na kailangang makiusap sa tindera na pwedeng listahan muna dahil alam mong may laman ang pitaka mo. Noong mga sumunod na linggo, naging parang panaginip ang buhay namin. Ang mga bata, may mga bagong bag at sapatos. Si Efren, nakakakain na ng masusustansyang pagkain at unti-unti nang bumabalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Sabi ko sa sarili ko noon, Teresa, ginagawa mo lang ito para sa kanila. Isang sakripisyo lang ito. Ginamit ko yung salitang sakripisyo para takpan yung katotohanan. Para hindi ko maramdaman na nag-e-enjoy na rin ako sa atensyon ni Kenneth. Kasi ang totoo, kapag kasama ko si Kenneth, hindi ako yung Teresang pagod. Hindi ako yung Teresang amoy pawis at nag-aalala sa utang. Kapag kasama ko siya, pakiramdam ko, mahalaga ako. Pero ang bawat piraso ng masarap na ulam sa hapagkainan namin, may kaakibat na lason. Ang ganda ng tela nitong bagong kurtina natin, Teresa, sabi ni Efren habang hinahawakan ang asul na tela sa bintana. Sobra-sobra na ang overtime mo sa shop ni Chona, ha? Huwag mo namang masyadong pagurin ang sarili mo. Napayuko ako habang nagtitiklop ng damit. Yung overtime sa shop ni Chona, yun ang palagi kong dahilan. Si Chona, ang matalik kong kaibigan, siya ang nagtatakip sa akin. Hinahayaan niyang gamitin ko ang likod ng shop niya para makipagkita kay Kenneth. Bilang kapalit, binibigyan ko rin siya ng kaunting bahagi mula sa perang binibigay sa akin. Masamang tao na ba ako dahil dinamay ko pa ang kaibigan ko? O sadyang ganun lang talaga kapag nalulunod ka na? Kakapit ka kahit sa talim ng kutsilyo at hihilahin mo ang sino mang malapit sa'yo. Isang hapon, nasa shop ako ni Chona. Mainit ang panahon at naririnig ko ang tuloy-tuloy na ugong ng makina ng pananahi sa laba. Tug, 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 tug. Isang ritmong nakakapagpakalma sana, kung hindi lang dahil sa lalaking nasa harap ko ngayon. Nasa maliit na silid kami sa likod. Maalikabok, puno ng mga rolyo ng tela at mga lumang pattern. Pero para kay Kenneth, kahit saan ay pwede. Masyado kang malungkot ngayon, Teresa. Bulong niya habang inaayos ang buhok ko. Ang mga daliri niya, laging may amoy ng sigarilyo at mamahaling sabon. Hindi mo ba nagustuhan yung binigay ko nung isang araw? Kenneth, kailangan ko nang bumalik sa labas. Baka maghinala na si Chona o baka may makakita sa atin dito, sabi ko.
Kahit ang totoo ay wala na akong lakas na lumayo. Hayaan mo sila, sagot niya. Sabay halik sa leeg ko. Binabayaran ko si Chona para manahimik. At ang asawa mo, wala siyang alam. Masaya siya. 'Di ba? Buhay siya dahil sa akin. Masakit. Masakit dahil totoo. Si Kenneth ang nagmamay-ari ng hininga ni Efren. At dahil dun, pag-aari niya rin ang bawat hibla ng pagkatao ko. Sa tuwing mararamdaman ko ang pag-angkin niya, parang may kung anong bahagi ng kaluluwa ko ang namamatay. Pero may ibang bahagi naman na nabubuhay. Isang bahaging uhaw sa haplos na hindi na kayang ibigay ng asawa kong may sakit. Biglang, narinig namin ang malakas na kalabog ng pinto sa labas. Ang tunog ng mga yapak na mabilis at mabigat. Teresa! Teresa, nandyan ka ba sa loob? Boses ni Marites. Nanlamig ang buong katawan ko. Mabilis akong lumayo kay Kenneth at pilit na inayos ang gusot kong blusa. Ang puso ko, parang gustong tumalon palabas ng dibdib ko. Tumingin ako kay Kenneth, pero siya, parang wala lang. Nakangiti pa rin siya, yung ngiting ng uuyam. Teresa, alam kong nandyan ka. Sabi ni Chona wala ka raw, pero nakita ko ang tsinelas mo sa labas. Sigaw ulit ni Marites. Papalapit na siya sa silid kung nasaan kami. Ang tanging nakaharang lang ay isang makapal na kurtina. Magtago ka dyan, bilis! Bulong ko kay Kenneth. Itinutulak ko siya sa likod ng malalaking rolyo ng tela. Bakit ako magtatago? Bahay ko ang factory na to, Teresa. Mayabang niyang sagot. Pero dahil nakita niyang mamumutla na ako sa takot, sumunod din siya. Eksaktong pagtago niya, hinawi ni Marites ang kurtina. Nanlisik ang mga mata niya habang tinitingnan ang buong silid. Amoy na amoy ang pawis, ang alikabok, at ang pabango ni Kenneth na hindi pa nawawala sa hangin. Nakita ko ang paggalaw ng ilong ni Marites. Alam ko na amoy niya yon. Oh, Ate Marites, bakit napasugod ka? Tanong ko. Pilit kong pinapakalma ang boses ko kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Kinuha ko ang isang piraso ng tela at nagpanggap na sinusukat ito. Anong ginagawa mo rito sa dilim, Teresa? Bakit hindi ka doon sa labas manahi? Tanong niya. Ang mga mata niya ay parang agila. Naghahanap ng anumang ebidensya. Tumingin siya sa sahig, sa mga rolyo ng tela, at sa bintanang bahagyang nakabukas. Hinahanap ko lang kasi yung telang ipapatahin ni Efren. Masakit din kasi ang ulo ko sa ingay ng makina sa labas. Pagsisinungaling ko, isang gasgas na palusot. Lumapit si Marites sa akin. Sobrang lapit na nararamdaman ko ang galit sa bawat hininga niya. Hinawakan niya ang balikat ko at pinaharap ako sa kanya. Teresa, magkamukha tayo ng nilabhan. Alam ko ang amoy ng babaeng galing sa trabaho. At alam ko ang amoy ng babaeng galing sa ibang bagay. Bulong niya. Sapat lang para kaming dalawa lang ang makarinig. Yung pabango na yan. Hindi yan amoy ng sabon ni Chona. Amoy yan ng lalaking mayaman. Ate, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil biglang may nahulog na rolyo yun ng tela sa likuran ni Marites. Black na palingon si Marites. At doon, nakita niya ang isang dulo ng sapatos. Isang sapatos na itim, makintab, at halatang mahal. Sapatos ni Kenneth. Sa sandaling yon, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Nakita ko ang unti-unting pagbuka ng bibig ni Marites. Ang gulat na napalitan ng matinding pandidiri. Tumingin siya sa akin, tapos sa kurtina, tapos pabalik sa akin. Hayop ka! Mahina pero mariin niyang sabi. Habang ang kapatid ko ay nagpapakamatay na magpalakas para sa'yo, ikaw, dito ka pala nagpapalakas sa iba. Ate, makinig ka muna. Wala akong pakikinggan. Sigaw niya, sapat na para marinig ni Chona sa labas. Akala ko ba insurance? Akala ko ba tulong ng factory? Ang kapal ng mukha mo, Teresa. Ang kapal ng mukha niyo. Susugurin sana niya ang pinagtataguan ni Kenneth nang biglang humarang si Chona. Marites, sandali! Huwag kang maggagawa ng eksena rito.
Maraming customer. Customer? O mga katulad nitong babaeng to na ibinebenta ang kaluluwa para sa pera? Bulyaw ni Marites. Humarap siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng luha ng galit. Huwag kang uuwi sa bahay ngayon, Teresa. Dahil kapag nakita ka ni Efren, ako mismo ang magsasabi sa kanya kung bakit siya nakakalakad ngayon. Sasabihin ko sa kanya na ang bawat hakbang niya ay binayaran ng pagkatao mo. Tumakbo siya palabas ng shop habang humahagulgol. Naiwan akong nakatayo, tulala, habang unti-unting lumalabas si Kenneth mula sa likod ng mga tela. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Kenneth. Inayos lang niya ang kanyang kurbata at tumingin sa akin. Hayaan mo siya. Hindi niya kayang sabihin yun. Kasi kapag sinabi niya, mawawala ang lahat ng tinatamasa niyo ngayon. Magiging pulubi ulit kayo. At alam ni Marites yun. Tumingin ako kay Kenneth. Sa unang pagkakataon, nakita ko siya bilang isang halimaw. Isang halimaw na nagbigay sa akin ng lahat, pero kinuha naman ang lahat ng respeto ko sa sarili ko. Umalis ka na, Kenneth. Bulong ko. Umalis ka na. Magkikita pa tayo, Teresa. Alam mo yan. Sabi niya bago tuluyang lumabas. Naiwan ako sa loob ng madilim na silid kasama si Chona na hindi rin alam ang sasabihin. Napaupo ako sa sahig, yakap ang mga tuhod ko. Ang gintong bracelet sa kamay ko ay parang naging mainit na bakal na pumapaso sa balat ko. Nahuli na ako. O baka naman, matagal na akong huli. Ngayon lang binuksan ng ilaw. Paano ako uuwi? Paano ko titingnan ang mga anak ko? At si Efren? Paano ko siya haharapin habang alam kong ang bawat hininga niya ay may bahid ng aking pagtataksil? Ang masama sa sikreto, hindi ito namamatay. Natutulog lang ito. At kapag nagising, sisiguraduhin nitong wala itong ititira sa'yo. Ang Moiko ni Kenneth ay hindi lang pala para sa akin. Ito ay para sa buong pamilya ko. At ngayon, lahat kami ay nakasabit na sa taga. Anong gagawin mo kung ang taong dapat mong pagkakatiwalaan ang siyang kukuha ng lahat sa'yo? At anong gagawin ko kung si Efren na ang magtanong? Teresa, bakit umiiyak si Ate Marites? Ang hirap maglakad pa uwi kapag alam mong ang bawat hakbang mo ay palapit sa bangin. Yung distansya mula sa shop ni Chona hanggang sa bahay namin, na dati ay 10 minuto lang, parang naging isang habambuhay. Bawat taong nakakasalubong ko, pakiramdam ko alam nila. Pakiramdam ko, nakasulat sa noo ko yung ginawa namin ni Kenneth sa madilim na silid na yon. Pagdating ko sa tapat ng gate, huminto muna ako. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong mga kamay. Amoy ulan ng hangin, kahit na tirik ang araw. O baka guni-guni ko lang yun, yung amoy ng banta ng bagyo. Pagpasok ko, ang unang bumungad sa akin ay ang amoy ng tinolang manok. Amoy ng luya at sili. Napakasustansya, napakabango. Pero para sa akin, amoy yun ng panunumbat. Nandoon si Marites sa kusina. Nakatalikod sa akin. Ang tunog lang ng kutsara na tumatama sa mangkok ang naririnig. Ting, ting, ting. Napansin ko ang isang himulmol sa laylayan ng duster ko. Isang sinulid na nakalawit. Parang ang buhay ko na unti-unti nang natatastas. Nandyan ka na pala, sabi ni Marites. Hindi siya lumingon. Ang boses niya hindi na sumisigaw katulad kanina sa shop. Mas nakakatakot na dito to, yung boses na patay, yung walang emosyon. Ate, si Efren? Bulong ko. Nasa kwarto. Pinapatulog ang bunso mo, sagot niya. Saka siya dahan-dahang humarap. Huwag kang mag-alala, Teresa. Hindi ko pa sinasabi. Hindi dahil sa ayaw kitang wasakin, kundi dahil ayokong mamatay ang kapatid ko sa sama ng loob. Napahawak ako sa sandigan ng upuan. Parang gumuho ang tuhod ko sa narinig ko. Hindi niya sinabi, pero ang kapalit nun ay ang isang impyerno ng katahimikan. Salamat ate, sabi ko.
Halos hindi lumalabas ang boses. Huwag kang magpasalamat sa akin. Isinusumpa kita, Teresa. Pero kailangan nating magpanggap. Para sa mga bata. Para kay Efren, sabi ni Marites habang inilalapag ang mangkok sa mesa nang may diin. Pero tandaan mo to, bawat subo ng pagkain yan na galing sa pera ng lalaking yan, lason yan, at balang araw, kakainin ka rin yan ng buo. Pumasok ako sa kwarto namin. Nakita ko si Efren, nakahiga sa tabi ng bunso namin. Nakangiti siya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Pagkakita niya sa akin, nagliwanag ang mukha niya. Teresa, kanina pa kita hinihintay, sabi ni Ate Marites. Dumaan ka raw sa palengke kaya ka natagalan? Tanong ni Efren. Tumango ako. Isa na namang kasinungalingan. Oo, Efren. Naghahanap kasi ako ng murang gulay. Halika rito, aya niya, sabay tapik sa espasyo sa tabi niya. Sabi ni Sir Kenneth kanina, nung tumawag siya, maayos na raw yung insurance ko. Makakatanggap na raw tayo ng malaking halaga sa susunod na buwan. Hindi mo na kailangang magpuyat sa pananahi, Teresa. Makakapagpahinga ka na rin. Tumitig ako kay Efren. Ang inosente ng mga mata niya. Ang tapat ng pag-ibig niya. Habang ako ay iniisip pa rin kung paano ko haharapin si Kenneth sa Huwebes. Insurance. Yun ang tawag niya sa kabayaran sa akin. Isang legal na salita para sa isang illegal na gawain. Bakit ba hindi ko magawang itigil to? Dahil ba sa pera? O dahil ba natatakot ako na kapag nawala si Kenneth, mawawala rin ang lahat ng kaginhawaang nararanasan ni Efren? O baka naman masama lang talaga akong tao. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Pag-ibig ba tong nararamdaman ko kay Efren o matinding utang na loob na lang na naging pasanin? At si Kenneth, bakit sa tuwing naiisip ko ang mga kamay niya, nakakaramdam ako ng kilabot na may kasamang pananabik? Teresa, bakit ka tulala? Tanong ni Efren. Hinawakan niya ang kamay ko. Naramdaman ko ang gaspang ng palad niya. Tanda ng mga taon ng pagtatrabaho niya sa factory para sa amin. Kumpara sa malambot at mabangong kamay ni Kenneth, ang kamay ni Efren ay amoy pawis at amoy kalawang. Pero ito ang kamay na nagtayo sa akin nung wala pa akong kahit ano. Wala, Efren. Napagod lang ako. Sabi ko, sabay higa sa tabi niya. Nakatitig ako sa kisame habang naririnig ko ang ugong ng lumang electric fan namin. Weng, 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 weng. Isang paulit-ulit na tunog na parang paalala na ang buhay ko ay umiikot lang sa isang bilog ng kasalanan. Biglang tumunog ang cellphone ko sa ilalim ng unan. Isang text. Hindi ko na kailangang tingnan para malaman kung sino. Pero nung sinilip ko, nanlamig ako. Nandyan ba si Marites? Mukhang may nakita siya kanina sa shop. Ayusin mo ang kapatid ng asawa mo, Teresa. Ayokong may nanggugulo sa plano natin. Sika sa Huwebes, huwag kang gagawa ng dahilan. Nanginginig ang mga daliri ko habang binabasa ang text. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang utos. Isang banta. Tumingin ako kay Efren na noon ay tulog na. Saka ko binalingan ang pinto. Alam kong nandoon si Marites sa labas. Nakikinig. Alam kong bawat kilos ko ay binabantayan niya. Ang bahay namin na dati ay puno ng tawanan. Ngayon ay naging isang tanghalan ng pagpapanggap. Ang bawat salita, may dobleng kahulugan. Ang bawat tingin, may dalang panganib. Naisip ko, paano kung sabihin ko na ang lahat? Paano kung aminin ko na kay Efren ang totoo? Pero tiningnan ko, ang mahimbing niyang tulog. Ang payapang mukha na malayo sa sakit ng katotohanan. Kaya ko bang maging dahilan ng muling pagguho ng mundo niya? O mas kaya ko bang manatili sa piling ni Kenneth? Habang unti-unti akong kinakain ng sarili kong kadiliman. Pumikit ako ng mariin. Sa dilim ng kwarto, parang nakikita ko ang mukha ni Kenneth na nakangiti. Ang moikaw niya ay hindi lang pera, hindi lang seguridad. Ang pain niya ay ang katotohanan kapag nakatikim ka na ng ginhawang galing sa kasalanan, mahirap na itong isuka. Ano ang gagawin mo
Kung mapipilitan kang isakripisyo ang sarili mong dangal para lamang maitawid ang pamilyang umaasa sa iyo? At paano mo itatago ang bigat ng isang lihim habang pilit kang ngumiti at nagpapatuloy sa araw-araw? Sa labas, unti-unting bumuhos ang ulan. Mula sa mahinang ambon hanggang sa malakas at walang tigil na pagbagsak. Para itong bagyong matagal nang naiipon, katulad ng buhay niyang pilit kinakalma kahit unti-unti nang nabibigatan sa mga lihim at sakit na matagal niyang ikinukubli. At ang huling naisip ko bago ako dalawin ng antok? Ang Huwebes. 2 araw na lang. At ang takot sa dibdib ko ay unti-unti nang napapalitan ng isang bagay na mas nakakatakot. Ang pananabik. Huwebes, kung may isang araw sa loob ng isang linggo na kinatatakutan at pinananabikan ko ng sabay, yun ay ang Huwebes. 2 taon na ang nakakalipas, pero hanggang ngayon, kapag sumasapit ang 6:00 ng hapon sa araw na to, nanlalamig pa rin ang mga palad ko. Parang may kung anong reflex ang katawan ko na hindi ko na maalis. Bago ako umalis ng bahay nung hapon na yon, tiningnan ko muna si Efren. Nakaupo siya sa sala, nagbabasa ng dyaryo. Masigla na siya, nakakalakad na ng maayos, kahit may kaunting kabyos pa ang kanang binti niya. Ang totoo, pwede na siyang bumalik sa factory. Pero si Kenneth, gumagawa ng paraan para ma-extend ang medical leave niya. Sabi ni Kenneth, para raw makapagpahinga pa si Efren. Pero alam ko ang totoo, gusto lang niyang manatiling walang alam si Efren. Gusto niyang manatili akong bilanggo ng utang na loob. Aalis ka na, Teresa? Tanong ni Efren nang makita niyang isinuot ko ang bagong sapatos na binili ko. O mas tamang sabihin na binili para sa akin. Oo, Efren. Maraming tinatapos sa shop ni Chona. Baka gabihin ako ha? Huwag niyo na akong hintayin sa hapunan. Sagot ko. Hindi ako tumingin sa kanya. Nagkunwari akong abala sa pag-aayos ng buhok. Mag-iingat ka, sabi niya. Saka siya tumayo at lumapit sa akin. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na napaka-pure, napakatapat, na parang bawat haplos niya ay sumusugat sa balat ko dahil sa tindi ng guilt. Paglabas ko ng pinto, nandoon si Marites sa may porch. Nagwawalis. Hindi siya nagsalita. Pero yung tunog ng walis tingting sa semento, parang tunog ng isang ahas na nagbabala. Tumingin siya sa akin, mula ulo hanggang paa, tapos ay umirap. Yung tingin na nagsasabing, alam ko kung saan ka pupunta at isinusumpa kita. Sumakay ako ng tricycle hanggang sa kanto ng subdivision, kung saan laging naghihintay ang itim na pickup ni Kenneth. Pagpasok ko sa sasakyan, agad akong binalot ng 3 bagay. Yung amoy ng bagong leather na upuan, yung lamig ng aircon na parang humihigop ng init ng buhay ko, at yung malakas na tiktak ng kanyang gintong Rolex sa manibela. 3 detalye na nagpapaalala sa akin na nasa ibang mundo na naman ako. Isang mundong bawal, pero komportable. Late ka ng 5 minuto, sabi ni Kenneth. Hindi siya tumingin sa akin. Pinaandar lang niya ang sasakyan. Maraming ginagawa sa bahay, Kenneth. Nahihirapan na akong magpalusot kay Marites. Bulong ko. Hayaan mo ang babaeng yan. Binayaran ko na ang bill ng kuryente niyo kanina, pati yung tuition ng panganay mo. Isipin mo na lang na sa bawat 5 minutong late mo, may presyo yan. Sabi niya nang may halong biro, pero alam kong seryoso siya. Sa mga sandaling yon, hindi ko alam kung sino ako. Ako ba si Teresa na asawa ni Efren? O ako si Teresa na investment ni Kenneth? Dinala niya ako sa isang restaurant sa kabilang bayan. Isang lugar na walang nakakakilala sa amin. Sa gitna ng pagkain ng mamahaling steak at pag-inom ng wine, parang nakalimutan ko ang lahat. Naging maling paraiso ang lahat. Ang bawat haplos ni Kenneth sa ilalim ng mesa, ang bawat bulong niya, tungkol sa kung gaano ako kaganda sa suot kong damit, parang lason na unti-unting pumapasok sa ugat ko. Pero ang eye of the storm ay laging may kasunod na bugso. Habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan,
Biglang tumunog ang phone ko. Video call mula kay Efren. Nanigas ako. Sa takot, hindi ko na malayang na swipe ko ang accept. Teresa, nasaan ka? Bakit ang dilim diyan? Boses ni Efren. Sa screen, nakita ko ang mukha niyang puno ng pagtataka. Mabilis kong itinoon ang kamera sa mukha ko lang. Pero bago ko magawa yon, nahagip ng kamera ang gilid ng mukha ni Kenneth at ang logo ng pickup niya. Efren, nandito ako sa kanto. Naghihintay ng tricycle. Brownout kasi dito sa shop ni Chona kaya madilim. Pagsisinungaling ko. Ang puso ko, parang gustong tumalon palabas ng lalamunan ko. Ganun ba? Sige, bilisan mo na. Nagluto si Ate Marites ng paborito mong pansit, sabi ni Efren. Eksaktong sandaling yon. Biglang bumukas ang lock ng sasakyan ni Kenneth. Clack! Isang tunog na napakalakas sa gitna ng katahimikan. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Efren sa screen. Ano yun, Teresa? Parang may narinig akong sasakyan. Bus yun, Efren. Dumaan na yung bus. Sige na, bye-bye. Mabilis kong pinatay ang tawag. Napaupo ako sa gilid ng kalsada, nanginginig. Halos hindi ako makahinga. Tumingin sa akin si Kenneth. Nakapamulsa lang siya. Tinitingnan ako na parang isang palabas sa TV. Masyado kang nerbyosa, Teresa. Sanayin mo ang sarili mo. Mas marami pa tayong gagawing ganyan. Sabi niya habang pinagbubuksan ako ng pinto. Nung ihatid niya ako sa kanto namin, hindi mo na ako bumaba. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Maayos ang buhok, maganda ang damit, may gintong bracelet. Pero nung tumingin ako sa mga mata ko, wala akong nakitang buhay. Nakita ko lang ang isang babaeng unti-unting nilalamon ng sarili niyang mga sikreto. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong ako ng isang nakakabinging katahimikan. Nandoon si Efren sa kusina, nakatitig sa pansit na nasa mesa. Si Marites, nakasandal sa pader, nakatingin ng diretso sa akin. Oh, Teresa, nandyan ka na pala, sabi ni Marites. Ang bilis naman yata ng bus na sinasakyan mo. Parang kasing bilis ng kidlat Hindi ako kumibo. Dumiretso ako kay Efren. Pasensya na, Efren. Marami talagang ginawa sa shop. Tumingala sa akin si Efren. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon naming pagsasama, nakita ko sa mga mata niya ang isang bagay na hindi ko inakalang makikita ko kailanman. Pagdududa. Teresa, tawag niya. Bakit amoy leather ang buhok mo? At bakit amoy panlalaki ang pabango mo? Nanlamig ang buong mundo ko. Nakalimutan kong sa loob ng sasakyan ni Kenneth, ang amoy ng kanyang expensive leather seats at ang kanyang matapang na pabango ay dumidikit sa lahat ng bagay. At ngayon, dala-dala ko ang amoy ng aking kasalanan sa loob ng aming bahay. Tumingin ako kay Marites. Nakangisi siya. Isang ngising nagsasabing, sinabi ko na sa'yo. Baka sabas lang yun, Efren. Maraming lalaki kasing katabi ko kanina. Palusot ko. Hindi na sumagot si Efren. Yumuko na lang siya at dahan-dahang kumain. Pero ang bawat subo niya, parang may kasamang pait. At ako, habang nakatayo sa harap niya, suot ang gintong bracelet na binigay ni Kenneth, naramdaman ko ang bigat ng lahat. Ang sweet honey ng pera at atensyon ni Kenneth ay nagsisimula ng mapalitan ng undercurrents, ng takot at pagkasira. Nahuli na ako, pero hindi pa nila sinasabi. At yun ang pinakamasakit na parusa, ang mabuhay sa isang bahay kung saan alam ng lahat ang totoo, pero lahat ay nagpapanggap na walang nangyayari. Hanggang kailan ko kaya kayang panatilihin ang maskarang to? At ano ang gagawin ko kung isang araw, si Efren na mismo ang magsabi, Teresa, amoy Kenneth ka. Ang Huwebes na to ay tapos na, pero alam kong ang susunod na Huwebes ay mas magiging madilim pa dahil naramdaman ko nung gabing yon, hindi na lang pera ang habol ko kay Kenneth. Hinahanap ko na rin ang haplos niya na parang lason na kailangan ko para makahinga. At yun ang pinaka nakakatakot sa lahat.
Minsan, iniisip ko kung bakit sa dinami-rami ng oras sa isang araw, tanghaling tapat pa kailangang mangyari ang lahat. Yung oras na tirik ang araw, walang mahangin, at parang pati ang mga anino ay gustong magtago sa sobrang init. Yun ang oras kung kailan pinakamahirap magtago ng sikreto. Nasa kwarto kami ni Efren nung 12:00 ng tanghali. Bigla siyang sinumpong ng lagnat. Yung lagnat na may kasamang panginginig at kumbulsyon dahil daw sa impeksyon sa dati niyang sugat. Natataranta ako. Hawak ko ang noo niya, basang-basa siya ng pawis, at ang mga labi niya ay unti-unti nang nangingitim. Efren! Efren, sumagot ka! Sigaw ko habang pilit siyang inuuga. Eksaktong bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Marites. Bit-bit ang ilang gamot. Pero hindi lang siya ang dumating. Kasunod niya si Kenneth. Si Kenneth na nakasuot ng plansadong polo, mukhang napakalinis sa gitna ng aming magulo at mainit na kwarto. May dala siyang bag ng groceries at isang sobre ng pera. Dumating siya bilang anyan, bilang tagapagligtas. Teresa, anong nangyayari? Tanong ni Kenneth. Hindi siya naghintay ng sagot. Mabilis siyang lumapit sa kama at tinulungan akong iayos ang higa ni Efren habang tumatakbo si Marites sa kusina para kumuha ng maligamgam na tubig. Naiwan kaming tatlo sa loob. Doon ko napansin, sa ilalim ng kama, sa mismong dulo kung saan nakalaylay ang lumang kumot, may kumikinang. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Ang gintong bracelet na binigay ni Kenneth sa akin nung umagang yon. Nalaglag ko pala nung nagmamadali akong mag-asikaso kay Efren. At sa posisyon ni Kenneth ngayon, habang inaalalayan niya ang ulo ni Efren, konting yuko lang niya ay makikita na niya yon. O mas masama, kapag bumalik si Marites at lumuhod para punasan ng sahig, tiyak na mahuhuli ako. Sir! Kenneth! Mahinang sambit ni Efren. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Malabo pa ang paningin, pero nakilala niya ang amo niya. Hinawakan ni Efren ang kamay ni Kenneth ng mahigpit. Salamat po. Salamat sa pagbisita. Napakabuti niyo pong tao sa pamilya ko. Gusto kong maglaho sa sandaling iyon, sa tindi ng hiya at bigat ng nararamdaman ko. Parang bawat salita ng pasasalamat ng asawa ko ay lalo lamang nagpapaalala ng sugat at pagtataksil na pilit kong itinatago. At si Kenneth? Tahimik lang siyang tumingin sa akin habang kinakamayan siya ni Efren. May kakaibang bigat at tensyon sa kanyang mga mata. Parang may mga salitang hindi kailangang sabihin upang maramdaman ko ang pait ng sitwasyon. Wala yun, Efren. Gusto ko lang siguraduhin na maayos kayo. Kalmado niyang sabi. Ngunit kahit mahinahon ang kanyang tinig, ramdam kong may lihim at alaalang pilit naming parehong iniiwasang harapin. Nakita niya. Alam kong nakita niya ang bracelet. Mabilis akong lumuhod sa sahig, nagkunwaring naghahanap ng kahon ng gamot sa ilalim ng mesa. Hahanapin ko lang yung paracetamol, Efren, sabi ko. Kahit ang totoo ay gumagapang ang mga daliri ko patungo sa ilalim ng kama. Nanginginig ang mga kamay ko. Ramdam ko ang malalamig na pawis na tumutulo mula sa noo ko. Halos maabot ko na ang bracelet nang marinig ko ang yapak ni Marites na pabalik na sa kwarto. O heto na ang tubig, sabi ni Marites. Eksaktong sandaling yon, naramdaman ko ang isang kamay sa balikat ko. Si Kenneth. Habang nakahiga si Efren at nagpapasalamat, at habang papasok si Marites, hinawakan ni Kenneth ang balikat ko at pinisil ito ng madiin. Isang haplos na hindi para sa pakikiramay. Isang haplos na tuso, mapangangkin, sa harap mismo ng asawa kong may sakit. Teresa, mukhang nahihirapan ka dyan sa baba. Hayaan mo na yan, sabi ni Kenneth. Ang sapatos niya, yung makintab na itim na sapatos, ay itinulak ng bahagya ang bracelet pailalim pa para hindi ito makita ni Marites. Napatingin ako sa kanya. Ang lapit ng mukha niya. Naamoy ko ang pabango niyang humahalo sa amoy ng sakit at pawis sa loob ng kwarto.
Nakita ko ang isang maliit na ngisi sa sulok ng mga labi niya. Salamat po ulit, sir. Boses ni Efren, punong-puno ng emosyon. Wala po kaming maibabayad sa inyo kundi ang pasasalamat namin. Huwag mong isipin yun, Efren, sagot ni Kenneth, habang ang kamay niya ay dahan-dahang bumababa mula sa balikat ko patungo sa aking likuran, kung saan hindi ito nakikita ni Marites. Alam naman ni Teresa kung paano ako magpabayad. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang hangin sa kwarto ay parang naging bakal sa bigat. Bawat hininga ko, parang may sumasakal sa akin. Nung makaalis si Kenneth, naiwan kaming tatlo. Si Efren na nakatulog na dahil sa pagod at si Marites na nagsisimulang maglinis ng kwarto. Mabilis kong kinuha ang bracelet habang nakatalikod siya at ibinulsa ito. Teresa, tawag ni Marites. Tumigil ako. Bakit ate? Bakit parang namumutla ka? At bakit ganun makatingin yung Sir Kenneth mo? Parang may nakita akong hindi ko dapat nakita kanina nung papasok ako. Sabi ni Marites habang matalas na nakatingin sa akin. Wala to ate. Napagod lang ako sa pag-aalaga kay Efren. Pagsisinungaling ko muli. Pumunta ako sa banyo at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Hawak ko ang gintong bracelet sa loob ng bulsa ko. Ang kinang nito ay parang sumasampal sa akin. Ang bawat tulong ni Kenneth, ang bawat gamot na naiinom ni Efren, ang bawat sentimong pambayad sa kuryente. Lahat yun ay may kaakibat na haplos ni Kenneth na kailangan kong tiisin. Ang moiko ni Kenneth ay hindi lang pera. Ito ay ang pakiramdam na kontrolado niya kami. Na sa bawat pasasalamat ni Efren, lalong lumalalim ang pagkakalubog ko sa utang na hindi na mababayaran ng kahit anong halaga. Isang tanong ang hindi mawala sa isip ko. Ano ang mas masakit? Ang mamatay si Efren sa sakit o ang mabuhay siya habang ang bawat segundong idinaragdag sa buhay niya ay kapalit ng dahan-dahang pagpatay sa dangal ng asawa niya? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, sa tuwing hahawakan ako ni Kenneth sa harap ni Efren, parang unti-unti ring nagiging bato ang puso ko. At ang pinakanakakatakot, nagsisimula na akong masanay sa ganitong uri ng pagtataksil. Anong gagawin mo kung ang tagapagligtas ng pamilya mo ay siya ring unti-unting sumisira nito? At hanggang kailan mo kayang itago ang ginto sa ilalim ng kama bago ito tuluyang makita ng taong pinakaiiwasan mo? Sa labas, nagsisimula ng dumilim. Ang tanghaling tapat ay lumipas na, pero ang init ng kasalanan ay mas lalo pang tumitindi. Akala ko noon, ang pinakamahirap na bahagi ng pagtataksil ay ang pagtatago ng mga gamit. Yung itatago mo yung bracelet, yung itatago mo yung amoy ng pabango. Pero mali ako. Ang pinakamahirap pala ay yung pagharap sa mga taong alamang totoo pero hindi ka kinakausap. Isang linggo matapos mahuli ni Marites, ang sapatos ni Kenneth sa likod ng kurtina, nagbago ang hangin sa loob ng bahay namin. Naging malapot, naging mabigat. Yung tipong kahit nagluluto lang ako ng agahan, nararamdaman ko yung mga mata ni Marites sa likod ko. Matalas, nanghuhusga, parang laging naghihintay na madulas ako. Teresa, tawag ni Marites isang umaga. Nakaupo siya sa hapag. Dahan-dahang hinihiwa ang itlog. Yung tunog ng kutsilyo na tumatama sa plato. Screech! Parang kuko na kumakamot sa blackboard. Bakit ate? Tanong ko. Hindi ako lumingon. Abala ako sa pagsasali ng kape. Kailangan na nating magbayad ng kuryente at tubig bukas. At yung tuition ni Junior, overdue na rin, sabi niya. Ang boses niya ay walang emosyon. Parang nagbabasa lang ng listahan ng groceries. Sino ang tatawagan mo? Si Efren? O yung manager mo na palaging may dalang insurance? Nabitawan ko ang takore. Tumalsik ang mainit na tubig sa kamay ko pero hindi ko naramdaman ang paso. Mas masakit yung salita niya. Mas masakit yung katotohanang kasosyo ko na siya sa dumi. Dahil tinatanggap niya ang pagkaing binibili ng pera ni Kenneth para lang mabuhay ang kapatid niya. Ate, please, huwag dito. Baka marinig tayo ni Efren.
Bulong ko. Bakit, Teresa? Takot ka bang malaman ng kapatid ko na ang bawat subo niya ng ulam ay galing sa pagbebenta mo ng sarili? O takot ka na, baka kapag nalaman niya, piliin niyang mamatay na lang kaysa mabuhay sa dumi mo? Hindi ako nakasagot. Hinawakan ko ang gilid ng lababo ng mahigpit. Doon ko napagtanto. Wala na akong kakampi. Si Marites ay hindi na lang tagamasid. Siya na ang warden ng sarili kong impyerno. At ang pinakanakakatakot, alam kong tama siya. Pero kahit alam kong lason ang bawat sentimong galing kay Kenneth, hindi ko magawang itapon. Dahil nakikita ko si Efren na lumalakas. Nakikita ko ang mga anak ko na hindi na nagugutom. Nung gabing yon, pumasok ako sa kwarto. Nakita ko si Efren na mahimbing na tulog. Ang mukha niya ay napakapayapa. Hinaplos ko ang noo niya at sa loob-loob ko, humingi ako ng tawad sa 1,000 pagkakataon. Pero sa ilalim ng unan ko, nandoon ang cellphone ko. Nag-vibrate ito. Huwebes ulit, Teresa. May bagong damit akong iniwan sa shop ni Chona para sa'yo. Isuot mo. Gusto kong makita ang investment ko na mukhang mamahalin. Naiyak ako sa dilim. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam ko na bukas, susunod ulit ako. Dumating ang punto na hindi na lang tulong ang tingin ni Kenneth sa binibigay niya. Naging ownership. Ang bawat ₱1,000 na nilalapag niya sa harap ko ay parang dagdag na kadena sa paa ko. Isang gabi, dinala niya ako sa isang condo unit na binili raw niya kamakailan. Malinis, malamig ang aircon, at amoy bago ang lahat. Teresa, iwan mo na siya, sabi ni Kenneth habang inaabot sa akin ang isang baso ng wine. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Hindi mo na kailangang mag-alaga ng lalaking paralisado. Hindi mo na kailangang magsuot ng mga kupas na duster. Hindi ko magagawa yon, Kenneth. Asawa ko siya. May mga anak kami. Sagot ko. Tumawa siya. Yung tawang walang saya, yung tawang parang nang uuyam. Asawa? Teresa, binili ko ang hininga niya. Kung hindi dahil sa akin, bulaklak na lang ang natira sa kanya sa sementeryo. Isipin mo, bawat haplos ko sa'yo, yun ang pambayad sa bawat tibok ng puso niya. Huwag kang magmalinis sa harap ko. Hinawakan niya ang pangako ng mahigpit. Masakit. Ramdam ko yung diin ng mga daliri niya. Akin ka na, Teresa. Mula nung gabing tinanggap mo ang unang sobre sa ospital, pinirmahan mo na ang kaluluwa mo sa akin. Huwag mo nang subukang bawiin. Sa sandaling yun, nakita ko ang tunay na halimaw. Hindi si Kenneth ang nagligtas sa amin. Siya ang pumatay sa amin ng dahan-dahan. Pero ang nakakatakot, sa kabila ng takot ko, may bahagi ng pagkatao ko na nasasanay na sa lamig ng aircon, nasasanay na sa lambot ng mamahaling kama. Yung tipong kapag umuwi ako sa bahay naming luma at mainit, hinahanap-hanap ko yung bango ng kondo ni Kenneth. Yun ang pinakamasakit na traidor. Hindi ang katawan ko, kundi ang kagustuhan kong maging komportable sa gitna ng kasalanan. Pauwi nung gabing yun, nakita ko ang sarili ko sa bintana ng sasakyan. Suot ko yung gintong bracelet, yung mamahaling damit, at yung pabangong amoy mayaman. Pero nung tumingin ako sa reflection ko, hindi ko na makita si Teresa na simpleng mananahi. Ang nakikita ko na lang ay isang babaeng may gintong posas sa mga kamay. At ang susi ay nasa bulsa ng lalaking hindi ko naman mahal. Sa tumog, habang tumatagal, lalong nagiging mapanuri si Efren. Ang katawan niya ay lumalakas at kasabay nito ang paggising ng kanyang ulirat. Isang hapon, pag-uwi ko galing sa overtime sa shop ni Chona, nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng sala. Wala na siyang wheelchair. Nakatayo siya, kahit medyo nanginginig ang binti. Teresa, tawag niya. Mababa ang boses niya, parang kulog na malayo pa, pero alam mong parating na. Efren, bakit ka nakatayo? Baka mapagod ka, sabi ko. Susubukan ko sana siyang alalayan, pero iniwas niya ang balikat niya. Sabi ni Chona, matagal na raw siyang hindi tumatanggap ng mga tahiin na kailangang i-deliver sa gabi. Sabi niya, yung mga makinang ginagamit niyo,
Sira raw nung nakaraang linggo, sabi ni Efren. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Teresa, bakit gabi-gabi ka pa ring wala? Bakit tuwing uuwi ka, amoy leather at amoy alak ang buhok mo? Napatigil ako. Ang kaba sa dibdib ko ay parang tambol na hindi humihinto. Efren, naghahanap kasi ako ng ibang mapagkakakitaan. Sa ibang shop ako tumutulong. Sinungaling, sigaw niya. Kinablot niya ang isang paper bag na dala ko. Regalo ni Kenneth na hindi ko na itago. Isang mamahaling t-shirt. Ito ba? Ito ba ang kinikita mo sa pananahi? Isang t-shirt na nagkakahalaga ng kalahati ng sweldo ko nung nasa factory pa ako. Pinunit niya ang t-shirt sa harap ko. Yung tunog ng telang nasisira. Rip. Parang puso ko na nahahati. Efren, para sa'yo ito. Para sa gamot mo. Para sa pagkain ng mga bata. Sigaw ko rin habang humahagulgol. Ayoko ng ganitong buhay, Teresa. Ayokong mabuhay sa perang hindi ko alam kung saan galing. Akala mo ba, hindi ko nararamdaman yung tingin sa akin ng mga kapitbahay? Akala mo ba hindi ko naririnig yung bulungan ni na Ate Marites sa kusina? Lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at pangungulila. Gusto ko lang yung asawa ko. Yung Teresang kontento sa tuyo at kanin. Nasaan na siya, Teresa? Nasaan na yung asawa ko? Hindi ko siya masagot. Hindi ko kayang sabihing ang Teresang. Yun ay matagal nang namatay sa puting hallway ng ospital. Na ang asawa niya ay ibinenta na ang bawat piraso ng sarili niya para lang hindi siya maging malamig na bangkay. Umalis siya ng sala at nagkulong sa kwarto. Naiwan akong mag-isa, nakatingin sa punit-punit na damit sa sahig. Sa sandaling yon, alam ko na, ang bitak ay hindi na kayang tapalan ng kahit anong ginto. Kabanata 12, ang ika-10 anibersaryo. Dumating ang aming ika-10 anibersaryo ng kasal. Gusto kong maging espesyal ang araw na ito. Gusto kong bumalik kami sa dati, kahit isang araw lang. Nagluto ako ng paborito niyang tinola at pansit. Nag-ayos ako ng bahay. Pinilit kong maging masaya. Pinilit kong ngumiti na parang walang nangyayari. Efren, happy anniversary! Sabi ko nung gabi ng handaan. Inabutan ko siya ng isang maliit na relo. Mura lang to. Galing sa tunay kong ipon mula sa pananahi. Gusto kong makita niya na kaya ko siyang bigyan ng regalo na hindi galing kay Kenneth. Tiningnan niya ang relo. Tipid siyang ngumiti. Pero ang mga mata niya ay nananatiling malayo. Salamat na, Teresa. Akala ko magiging maayos na ang gabi. Pero ang tadhana, mahilig maningil sa maling oras. May kumatok sa pinto. Isang delivery rider. May dalang malaking package at isang bouquet ng mga pulang rosas na napakaganda. Para kay Mrs. Teresa po, sabi ng rider. Kinuha ni Marites ang package bago ko pa maunahan. Sa harap ni Efren at ng mga bata, binuksan ni Marites ang card. Ang mukha niya ay naging parang bato. Happy anniversary, Teresa. Reminiscing our moments in the condo. Here's a little something for the patient as well. Kay, binasa yun ni Marites ng malakas. Bawat salita ay parang bala na tumatama sa katahimikan ng gabi. Inagaw ni Efren ang card. Tiningnan niya ang package. Isang mamahaling album. Binuksan niya ito. Sa loob, nandoon ang mga litrato. Litrato naming dalawa ni Kenneth. Yung mga kuha ng mga gabing akala ko ay tago kami. Kenneth, Natuso at Demonyo ay sinadya palang kumuha ng mga ebidensya para sa araw na to. Nakita ko sa album ang sarili ko na nakasandal sa balikat ni Kenneth. Nakita ko ang mga ngiti kong hindi ko na maibigay kay Efren. Efren, makinig ka. Bulong ko habang nanginginig ang buong katawan ko. Hindi sumigaw si Efren. Mas gusto ko pang sumigaw siya. Mas gusto ko pang saktan niya ako. Pero hindi. Nanatili siyang nakaupo. Nakatitig sa mga litrato. Ang bawat paglipat niya ng pahina ay parang tunog ng pagguho ng mundo. Ito ba?
Mahinang tanong niya. Tumingala siya sa akin. Ang mga mata niya ay wala ng galit. Tanging kawalan na lang. Ito ba yung insurance, Teresa? Ito ba yung overtime? Friend, ginawa ko to dahil desperado na tayo. Wala na tayong ibang malapitan at kailangan nating maitawid ang mga bata. Sigaw ko habang lumuluha at nakaluhod sa harap niya. Sinubukan ko lang ilaban ang pamilya natin. Pamilya? Nanginginig ang boses ni Efren habang pilit niyang kinakalma ang sarili. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito, Teresa. Ang sakit isipin na may mga bagay kang tiniis ng mag-isa habang wala akong nagawa para sa inyo. Napayuko siya at mariing ipinikit ang mga mata. Hindi galit lang ang nararamdaman ko, kundi hiya at pagkawasak sa sarili ko dahil hindi ko kayo naprotektahan. Friend, tumigil ka na! Sigaw ni Marites. Teresa, lumayas ka rito. Hayop ka. Susugurin sana ako ni Marites nang biglang humawak si Efren sa kanyang dibdib. Namutla siya. Ang mga mata niya ay lumaki. Parang hindi siya makahinga. Efren! Efren! Sigaw ko. Sinubukan niyang magsalita, pero tanging dugo lang ang lumabas sa bibig niya. Hawkmaw. Bumagsak siya sa sahig, tumama ang ulo niya sa kanto ng mesa. Isang malalang stroke na may kasamang matinding emosyon. Nagkagulo ang lahat. Ang mga bata ay nagsisigawan, umiiyak. Si Marites ay tinatawagan ng ambulansya habang isinusumpa ako. At ako, nakatayo lang ako sa gitna ng sala. Hawak ang card ni Kenneth habang pinapanood ang asawa ko na muling agawin ng kamatayan. Pero sa pagkakataong ito, ako ang pumatay sa kanya. Dinala siya muli sa ospital, pero iba na ang lahat. Wala nang Kenneth na darating para magbayad ng bill. Dahil nung gabing yon, nabalitaan ko na rin sa balita. Si Kenneth ay nahuli sa isang malaking entrapment operation, corruption, money laundering, at ang mas matindi, nabuking din ang mga illegal na gawain niya sa factory. Ang anyan ko ay isang kriminal na wala ang lahat. Ang kondo, ang sasakyan, ang pera. Lahat ng akala ko ay seguridad ay naglaho na parang bula. Naiwan akong mag-isa sa hallway ng ospital. Walang lumalapit sa akin. Ang mga anak ko, kinuha ni Marites at dinala sa probinsya. Ayaw nila akong makita. Sabi ng panganay ko bago sila umalis, Mama, sana hindi mo na lang kami pinakain. Sana namatay na lang kami sa gutom kaysa lumaki kami sa pera ng lalaking yun. Yun ang pinakamasakit na parusa. Hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkawala ng pagtingin ng mga anak ko. Para sa kanila, hindi ako bayani. Ako ang babaeng pumatay sa dangal ng pamilya namin. 2 taon na ang nakakalipas. Nandito pa rin ako sa lumang bahay namin. Tahimik, walang mga bata, walang tawanan. Ang tanging kasama ko ay si Efren. Hindi siya namatay nung gabing yon. Pero sana, minsan naiisip ko sana namatay na lang siya. Dahil ang Efren na kasama ko ngayon ay isang anino na lang. Paralisado ang buong katawan niya. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagagalaw niya ay ang kanyang mga mata. Araw-araw, pinapakain ko siya. Pinupunasan ang katawan niya. Inaalagaan ko siya nang higit pa sa pag-aalaga ko nung una siyang naaksidente. Pero sa tuwing titingin ako sa mga mata niya, wala akong nakikitang pasasalamat. Tanging puot, tanging sumbat. Ito ang parusa ko. Ang mabuhay sa piling ng taong mahal ko, habang alam kong sinusumpa niya ang bawat segundong humihinga siya dahil sa akin. Ang bawat haplos ko sa kanya ay parang lason na tinatanggap niya dahil wala siyang choice. Minsan, tinitingnan ko ang gintong bracelet sa mesa. Hindi ko na ito maisuot, pero hindi ko rin maitapon. Paalala ito ng panahong akala ko ay kontrolado ko ang tadhana. Hindi ko pa rin alam ang sagot. Pag-ibig ba yun? O takot lang? O baka naman, naging makasarili lang ako at ginamit ang salitang sakripisyo para pagtakpan ang sarili kong kagustuhan? Ang alam ko lang,
Sa tuwing lulubog ang araw at tumatahimik ang buong paligid, naririnig ko pa rin ang boses ni Kenneth sa isip ko. Binili ko ang hininga niya, Teresa. At habang tinitingnan ko si Efren na umiiyak ng walang tunog, alam ko ang katotohanan. Nailigtas ko nga ang buhay niya. Pero pinatay ko naman ang lahat ng dahilan para gustuhin niyang mabuhay. Ako si Teresa. At ito ang aking kwento. Isang kwento ng pag-ibig na naging lason, isang buhay na naging parusa. At hanggang sa huling hininga ko, dadalhin ko ang amoy ng kasalanang ito. Isang amoy na kahit anong kuskus ko, hinding-hindi na mawawala sa aking balat.